Martial Peak, Kabanata 4933. Hindi inaasahang sitwasyon. Nanganganib ang buhay ng babae. Biglang hindi na kayanan ni Yang Kai ang panonood ng walang ginagawa. Kahit na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kahit na ang kanyang hinaharap ay puno ng panganib, naniniwala siya na kailangan niyang kumilos ngayon. Kung hindi, siya ay tiyak na pagsisihan ang kanyang desisyon sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa nakalipas na 2 taon, itinago niya ang kanyang sarili bilang isang Black Ink disciple at maingat na nakisalamuha sa Black Ink clan dahil hindi siya naglakas loob na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan ng madali. Ang pagiging tapat sa mga utos ni Noyan at pagpayag sa kanyang sarili na ituring bilang isang cash cow sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa walang katapusang mga laban sa mga arena ng pagsusugal ng iba't ibang malalaking teritoryo ay ang kanyang mga paraan lamang upang mabuhay. Hindi niya itinaas ang isang daliri upang tumulong nang ang babae ay lumalaban ng mag-isa dahil palagi niyang kontrolado ang sitwasyon. Gayunpaman, isang hakbang na lang ang layo niya sa kamatayan. Hindi kayang panoorin ni Yang Kai na mamatay siya rito nang walang ginagawa. Sa lakas niya ngayon, malaki ang tsansa na mamamatay din siya kapag isiniwalat niya ang kanyang pagkatao. Hindi madaling pakitunguhan ang Black Ink Territory Lord, ngunit sa buong buhay niya, kailangang aminin ni Yang Kai na kahit na hindi siya matigas ang ulo, mayroon siyang bottom line na hindi maitawid. Ngayon na ang oras kung saan kailangan niyang kumilos. Sa loob ng Sealed World, pinili ni Meng Qi mula sa Exquisite Paradise na magpakamatay para maprotektahan ang sikreto ng Void Corridor. Bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kailan siya nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga aksyon. Ang mga taong nakipaglaban at nagbuwis ng kanilang buhay araw-araw sa Black Ink Battlefield para labanan ang Black Ink clan sa loob ng hindi mabilang na taon ay ginawa ang lahat para protektahan ang 3,000 mundo, habang ang huli ay walang alam sa kanilang sakripisyo. Paano siya makakagawa ng kaunti sa sandaling ito? Gayunpaman, biglang natigilan si Yang Kai sa pwesto. Napansin kasi niya na ang Territory Lord na bumihag sa babae ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Walang intensyong pumatay sa mga mata na iyon. Sa kabaligtaran, napuno sila ng bakas ng paghanga. Biglang may napagtanto si Yang Kai. Ang mga masters mula sa Cave Heavens and Paradises ay maaaring hindi mamatay kung sila ay nahuli ng Black Ink clan. Sa halip, isa na namang kapalaran ang naghihintay sa kanila. Oo nga naman, hindi agad pinatay ng Black Ink Territory Lord ang babae at sa halip ay tumawa siya ng mahina. Mayroon kang lakas ng loob. Kung ganoon, maging alipin ko magpakailanman. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang Black Ink strength na sapat na siksik para magkaporma ay lumabas sa kanyang mga kamay. Agad na binalot ng Black Ink strength ang babae at nagsimulang bumaon sa katawan nito. Ang babae ay nagpupumiglas ng husto, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Kasabay ng katotohanang naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa labanan ngayon, siya ay ganap na walang kapangyarihan upang labanan ang kaagnasan ng Black Ink strength. Ilang sandali pa, natahimik siya habang puno ng Black Ink strength ang kanyang mga mata. Tahimik na nanonood si Yang Kai, nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Mahirap paniwalaan na ang naturang master ay napinsala ng Black Ink strength. Magkagayunman, kumpara sa kamatayan sa lugar, ang resulta na ito ay maaaring ituring na katanggap-tanggap dahil maaaring makahanap siya ng pagkakataon upang iligtas siya. Ang Black Ink Territory Lord ay malinaw na lubos na nasisiyahan sa kanyang bagong subordinated na lingkod. Ang isang Black Ink disciple sa 7th grade Heaven Opening Realm ay napakabihira, kaya sila ay itinuturing na mahalaga kahit na sa Black Ink clan. Pinag-aralan niya ito sandali bago niya sinabing, "Sumunod ka sa akin kapag gumaling ka na." Oo, magalang na yumoko ang babaeng magulo ang buhok. Pagkatapos noon, wala nang ibang sinabi ang Territory Lord. Tinakpan ng itim na kadiliman ang kanyang napakalaking figure, at mabilis siyang umabant. Halatang binalak niyang ituloy ang Human Masters na umatras kanina. Samantala, pinandilatan ng mga Black Ink clansmen at Black Ink disciples ang naiwan sa babae. Ang sitwasyon ay lubhang awkward, ngunit walang tumulong dito. Sila ay nag-aaway sa isa't isa na para bang mayroong ganap na hindi mapagkakasundo na awayan sa pagitan nila para lamang sa kanya na biglang naging isa sa kanila sa isang kisap mata. Ang pagbabago sa kanyang posisyon ay medyo biglaan. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang babae sa 7th grade Heaven Opening Realm ay isa na ngayong Black Ink disciple matapos masira ng Black Ink strength ng Territory Lord. Sa normal na mga kalagayan, madali para sa isang makapangyarihang Black Ink disciple na kumikilos mag-isa nang hindi sinasamahan ng kanilang master na akitin ang kasakiman ng Black Ink clansmen. Gayunpaman, nasaksihan lang ng lahat na pinapasama ng Territory Lord ang babaeng ito gamit ang kanyang Black Ink strength.
Sino ang maglalakas loob na magnakaw sa kanya pagkatapos nito? Hindi sila haharap sa anumang kahihinatnan kung ninakaw nila siya ngayon, ngunit ang Territory Lord ay tiyak na pananagutin sila sa kanilang mga aksyon mamaya. Kung mangyayari iyon, mawawala sa kanila ang lahat ng Black Ink Disciples sa ilalim ng kanilang utos at posibleng maging ang kanilang buhay. Bakit ka tumakbo? Gusto mo na bang mamatay? Sinaway ni Noyan si Yang Kai. Upang mailigtas ang babae kanina, bahagyang pinabilis ni Yang Kai at iniwan ang kanyang master. Mapalad na nakareact siya sa oras at nagpigil sa pag-atake sa Territory Lord. Kung hindi, ang taong hinahabol sa sandaling ito ay siya sana. Kaya naman, tahimik niyang ibinaba ang kanyang ulo bilang tugon. Sa kabutihang palad, isang beses lang pinagsabihan ni Noyan si Yang Kai at mukhang wala siyang ibang intensyon. Sa ganoong paraan, natapos ang masiglang pagtugis. Ang tatlong nakaligtas na Black Ink Clan Feudal Lords ay nagtipon para sa isang mabilis na talakayan, pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila. May iilan na mananatili upang bantayan ang lugar na ito at maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan na mangyari. Ang iba ay sasama sa akin para tugisin ang kalaban. Ang babae sa 7th grade Heaven Opening Realm ay napagbagong loob ng isang Territory Lord, ngunit siya ay isang tuyong oil lamp sa sandaling ito at nangangailangan ng oras upang mabawi ang kanyang lakas. Inutusan din siya ng Territory Lord na magpagaling bago siya maabyutin. Magkagayunman, hindi nararapat na iwan siyang mag-isa dito. Kung may ibang Black Ink Clan Masters na dumaan sa lugar na ito at napagkamalang pinatay siya sa pag-aakalang siya ay isang kaaway, hindi nila mabibigyan ng makatwirang paliwanag ang Territory Lord. Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay kailangang manatili sa likuran upang tulungan siyang magbantay at ipaliwanag ang mga pangyayari sa sinumang dumaan na angkan. Ang mga ordinaryong Black Ink Disciples ay hindi kailanman makakatanggap ng ganoong espesyal na pagtrato, ngunit nasaksihan lamang nila ng kanilang sariling mga mata ang lakas ng babaeng ito. Higit sa lahat, siya ay personal na napinsala ng isang Territory Lord. Bilang Black Ink Disciple ng Territory Lord, natural lang sa kanya na makatanggap ng espesyal na pagtrato. Pagkatapos magsalita ng Feudal Lord, ang kanyang tingin ay tumawid sa karamihan ng tao sa kanyang harapan. Si Noyan ay may tungkulin, na sumulong sa tamang sandali at nagboluntaryo. Master, handa akong manatili. Si Yang Kai ay sumulyap sa gilid ni Noyan. Sa loob ng 2 taong paglilingkod sa ilalim niya, hindi napagtanto ni Yang Kai na si Noyan ay labis na natatakot sa kamatayan. Hanggang sa labanang ito laban sa Human Masters na nabunyag ang kaduwagan ni Noyan. Bilang karagdagan, may napansin si Yang Kai kanina. Bagamat walang espesyal na kakayahan si Noyan na pag-usapan, ang kanyang kakayahang makadama ng panganib at makatakas dito ay tiyak na first class. Sa madaling salita, ang kanyang kakayahang mabuhay sa Black Ink Battlefield hanggang ngayon ay hindi walang dahilan. Nang marinig na may kailangang manatili, paano mabibigo si Noyan na samantalahin ang pagkakataong ito? Mabilis siyang nagboluntaryo bago pa man makapag-react ang iba. Ito ay hindi isang malaking isyu na kailangang pag-usapan, at dahil siya ang nagkusa na magboluntaryo, ang iba pang Black Ink Clansmen ay natural na walang dahilan upang makipagkompetensya sa kanya. Ang Feudal Lord nagsalita kanina ay tumango at tumugon. Kung ganoon, mananatili ka. Ang iba ay sasama sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan niya ang pag-arangkada sa pagtugis. Mabilis na sumunod ang iba sa likuran niya at hindi nagtagal ay si Noyan, Yang Kai, at ang iba pang Black Ink Disciples ang natira. Magpahinga na tayo. Sigurado akong pagod na kayong lahat sa laban kanina. Buti na lang walang namatay sa atin. Habang nagsasalita, lumingon si Noyan sa direksyon ng babae na may pagpapasalamat. Ilang Black Ink Feudal Lords at hindi mabilang na high-grade Black Ink Clansmen ang namatay sa kamay ng babaeng ito. Sa makatuwid, si Noyan ay napakaswerteng nakaligtas. Ang higit na ikinatuwa niya ay ang lahat ng Black Ink Disciples sa ilalim ng kanyang command ay nakaligtas din sa labanan. Naka-crossleg sila at uminom ng ilang spirit pills para gumaling. Sa kabilang banda, ang babae sa 7th grade Heaven Opening Realm ay tahimik na bumabawi ng kanyang lakas mula nang umalis ang Territory Lord. Paminsan-minsan, ang mga Black Ink Clansmen na may iba't ibang numero ay susugod mula sa likuran. Nang mapadpad sila sa lugar na ito, hindi nila maiwasang ma-curious at lumapit para magtanong tungkol sa sitwasyon. Natural, sinagot ni Noyan ang kanilang mga tanong ng totoo. Matapos marinig na ang gusot na babae na nakabawi sa kanyang lakas ay isang Black Ink Disciple na na-convert ng isang Territory Lord, agad nilang binitawan ang anumang ideya tungkol sa kanya at mabilis na umalis. Pagkatapos lamang ng kalahating araw, iminulat ng babae ang kanyang mga mata sa ilalim ng malapit na panonood ni Yang Kai.
Bumalik na sa normal ang dati niyang mapupulang kutis. Casual niyang itinali ang kanyang buhok at dahan-daang tumayo, pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Yang Kai at sa iba pa. Kapansin-pansin ang mga pulang patak na namumulaklak sa kanyang puting damit. Nakatayo na rin si Nuyan matapos niyang mapansin ang mga galaw nito, ngunit medyo pilit ang ngiti nito. Nabawi mo na ba ang iyong lakas? Time niyang hinihiling na ang babae ay tumagal hanggat maaari upang makabawi. Sa ganoong paraan, hindi na niya kakailanganing habulin ang Human Masters o kumuha ng anumang mga panganib na maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Gayunpaman, bahagi siya ng Black Ink Clan, kaya kahit na ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa Black Ink Disciple na nasa harap niya, ang isang Black Ink Disciple ay isa lamang katulong sa mata ng Black Ink Clan, anuman ang kanilang paglilinang. Siyempre, ang babaeng ito ay isang lingkod na napagbagong loob ng isang territory lord, kaya kinailangan ni Nuyan na magpakita sa kanya ng isang tiyak na antas ng paggalang. Maging ang tono ng pagtatanong niya ay medyo magalang. Walang sinabi ang babae at tahimik lang na nakatitig kay Nuyan. Sa susunod na sandali, iniunat niya ang kanyang braso at isang mahabang espada ang agad na lumitaw sa kanyang pagkakahawak habang ang isang nakakagulat na liwanag ay sumabog. Parang nawala lahat ng kulay ng mundo sa sandaling iyon. Nananatili sa kanyang mukha ang pilit ng ngiti ni Nuyan, ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at takot. Bahagyang itinaas ang kamay, tinuro niya ang babae. Ikaw. Kakalabas lang ng mga salita sa kanyang bibig nang biglang nahati sa dalawang hati ang kanyang napakalaking katawan. Ang itim na dugo at Black Ink Strength ay sumabog upang bumuo ng Black Ink Cloud. Si Yang Kai at ang iba pang nakatayo sa malapit ay ganap na natigilan. Walang sino man ang makapaghula ng bigla ang pagbabagong ito ng mga pangyayari. Ang mga Black Ink Disciples ay ang mga lingkod ng Black Ink Clan kung tutuusin. Gaano man kataas ang kanilang cultivation, imposible para sa kanila na magkaroon ng pag-iisip na ipagkanulo ang isang Black Ink Clan. Iyon ang dahilan kung bakit ganap na nahuli si Nuyan nang lumapit sa kanila ang babaeng ito. Hindi na kailangang sabihin, sa agwat ng kanilang lakas, wala siyang magagawa upang pigilan siya kahit na siya ay nakabantay. Sa anumang kaso, ang sitwasyong ito ay ganap na hindi inaasahan. Ang babaeng kakagaling lang ng kanyang lakas ay pinatay si Nuyan sa isang hagod ng kanyang espada. Si Yang Kai ay nagdarasal na si Nuyan ay mamatay sa lalong madaling panahon upang siya ay makatakas, ngunit hindi niya akalain na si Nuyan ay mamamatay ng ganoon lang. Kung kailangan niyang maging tapat, medyo nalilito siya. Bago pa man siya makapag-isip, biglang bumungad sa kanya ang aura ng kamatayan. Hindi tumigil ang babae matapos patayin si Nuyan at mabilis na nilaslas ang kanyang espada sa kanya. Namutla sa pagkabigla, agad na tinawag ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear at itinulak pasulong ng walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, na sinundan ng isang napakalakas na puwersa na sumabog mula sa kanyang harapan. Naramdaman ni Yang Kai na parang isang buong universe world ang bumasag sa kanya, at ang kanyang figure ay pinalipad pabalik. Isang metal na lasa ang bumaha sa kanyang bibig, at ang sigla sa kanyang dibdib ay lumakas ng husto. Ito ang pangalawang beses na natalo siya sa kamay ng babaeng ito, ngunit isang malabong haka-haka ang nabuo sa kanyang isipan ng sandaling iyon. Bahagyang nagulat ang babae. Nakatakas si Yang Kai mula sa kanyang death blow sa nakaraang pagsalakay, at ang parehong bagay ay naganap muli sa pagkakataong ito. Gaya ng hinala niya, talagang kakaiba ang 6th grade Black Ink Disciple na ito. Sa kabilang panig, parehong nabaliw ang Bito at E5 matapos masaksihan ang pagkamatay ni Nuyan. Bilang Black Ink Disciples, ang kanilang master at ang Black Ink Clan ay pinakamataas. Responsibilidad nilang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang master. Gayunpaman, si Nuyan ay pinatay sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Paanong hindi sila magagalit? Walang pag-aalinlangan ang ipinakita nilang dalawa. Isa sa kanila ang nagpasabog ng divine ability sa babae habang ang isa naman ay sumugod pasulong. Ang kanyang buong katawan ay namamaga ng malaki sa epekto ng kanyang secret technique. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ng babae, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nag-transform sa isang kurtina ng mga espada na nagpaulan sa Bito at E5 na parang bagyo. Sa kanyang lakas, hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap para mapatay niya ang dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na tulad nila. Sa kritikal na sandali, desperadong sumigaw si Yang Kai. Senior, 4 Universe Pillars. Martial Peak, Kabanata 4934. Feng Ying. Ang sigaw ni Yang Kai ay naging sanhi ng bahagyang paghinto ng mga galaw ng babae. Dahil mismo sa panandaliang pag-aatubili na ito ay nakaligtas ang Bito at E5.
Ang sariwang dugo ay tumalsik kung saan-saan habang ang dalawa sa kanila ay agad na nagtamo ng matinding pinsala at napilitang umatras. Gayunpaman, malinaw na hindi sila natatakot sa kamatayan at sumugod muli pagkatapos mapilitan na umatras ng isang beses. Bahagyang napakunot ang noo ng babae at kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagpatay na layunin. Kanina lang siya nagpigil dahil sa sigaw ni Yang Kai, ngunit hindi iyon nangangahulugan na nawalan na siya ng intensyon na patayin ang Bito at E5. Ang mga Human Masters na naging Black Ink Disciples matapos na masira ng Black Ink Strength ay nakatadhana na tumayo sa kabilang panig bilang kalaban, at maaaring walang awa kapag nakikitungo sa kaaway. Iyan ang aral na natutunan ng mga Human Cultivator pagkatapos ng hindi mabilang na taon sa Black Ink Battlefield. Isa itong aral na kanilang natanggap kapalit ng dugo ng hindi mabilang na mga ancestors. Bago pa man makaataking muli ang babae, sumugod si Yang Kai sa isang iglap. Ang Bito at E5 ay ganap na nakatutok sa babae, kaya sila ay ganap na walang pagtatanggol sa kanya. Madali niyang nilapitan ang mga ito sa kadahilan ng iyon at pinatumba sila, nawalan ng malay sa halip na patayin sila. Sa kasamaang palad, dahil sa pagmamadali ng sitwasyon, ang kanyang mga pag-atake ay medyo masyadong mabigat kaya malaki ang posibilidad na kailangan nilang gumaling ng ilang oras kapag sila ay nagising. Hinawakan ng babae ang kanyang mahabang espada. Habang pinagmamasdan ang eksena sa kanyang harapan, bumungad sa kanyang mga mata ang pagtataka. Bilang isang Black Ink Disciple, ang mga aksyon ni Yang Kai ay walang alinlangan na nakakalito. Gayunpaman, kung pagsasamahin niya ang kanyang mga aksyon sa mga salitang sinigaw niya kanina, isang malabong haka-haka ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi ka ba napinsala ng Black Ink Strength? Hawak ang Bito sa isang kamay at E5 sa kabilang kamay, dahan-daang umiling si Yang Kai. Gusto kong sabihin sa iyo noong una kitang nakilala, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Mayroon ka ba talagang isa sa 4 Universe Pillars? Nagtaas ng kilay ang babae. Mayroon akong World Spring. Ang mga salita ay walang kabuluhan kung walang patunay. Hindi niya ibinaba ang kanyang bantay, at patuloy na umuugong ang isang espadang alon sa paligid ng Longsword sa kanyang kamay. Tumango si Yang Kai bilang pagkilala at sinabing, "Pakitingnan mo mismo, Senior." Habang nagsasalita, binuksan niya ang portal sa kanyang miniature universe. Tiningnan niya ito ng malalim bago niya ay activate ang kanyang Divine Sense at sinisiyasat ang loob ng kanyang miniature universe. Ilang sandali pa, binawi niya ang kanyang Divine Sense, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Tiyak na nakakita siya ng malinaw na bukal sa loob ng miniature universe ni Yang Kai, bilang karagdagan sa mahiwagang kapangyarihang Dom Alloy mula rito na nagpatatag sa kanyang miniature universe. Salamat sa kapangyarihang ito, ang kanyang miniature universe ay hindi lamang lubos na matatag, ngunit ganap ding hindi tinatablan ng anumang panlabas na puwersa. Nakita rin niya na ang kanyang miniature universe ay nagbago na mula sa hindi materyal tungo sa materyal, na siyang higit na ikinagulat niya. Pagkatapos ng lahat, ang binata sa kanyang harapan ay malinaw na nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Senior, mayroon ka rin bang isa sa 4 Universe Pillars? Nagtanong si Yang Kai para sa pagpapatunay. Kung wala siyang isa sa 4 Universe Pillars, paano siya naging ligtas na makatakas mula sa mga hawak ng isang Black Ink Territory Lord? Ang dahilan kung bakit tahimik niyang tiniis ang proseso at nagpanggap na nasira ng Black Ink Strength ay dahil nauubusan na siya ng lakas. Kung ito ay natuklasan na siya ay may isa sa 4 Universe Pillars, siya ay tiyak na papatayin sa lugar. Sa makatuwid, naghintay siya hanggang sa umalis ang Territory Lord at sapat na ang kanyang paggaling bago siya lumipat. Collateral damage lang ang pagkamatay ni Nguyen. Noong una ay naisip niya na ang pananatili sa likod upang bantayan siya ay magiging isang madaling gawain dahil hindi niya kailangang harapin ang Human Masters, ngunit paano niya nalaman na ang pananatili sa likod ay talagang ang pinakamabilis na paraan upang mamatay. Kung alam ni Nguyen na ang kanyang desisyon ay magreresulta sa ganoong kahihinatnan, hindi siya kailanman papayag na manatili sa tabi ng babaeng ito. Sakto lang dahil may hula si Yang Kai kaya napasigaw siya sa taas ng boses niya nang kumilos ang babae kanina lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahan siyang umiling. Wala akong isa sa 4 Universe Pillars. Ang 4 Universe Pillars ay ibinibigay lamang sa 8th grade masters. Hindi ako sapat na kwalipikado para magkaroon ng isa. Bakit mo naisip na umalis ang Territory Lord nang hindi tinitingnan ang aking miniature universe? Hindi kailanman nagkaroon ng president ng 9th grade old ancestor na napinsala ng Black Ink Strength, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol dito at sa gayon ay walang dahilan para magkaroon sila ng isa sa 4 Universe Pillars.
Ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay ang pinakamalakas na puwersang panlaban sa ibaba ng Old Ancestors at gayon din ang mga commander at leader ng Human Race Army sa Black Ink Battlefield. Kaya naman, natural na ibibigay sa kanila ang isang kayamanan tulad ng 4 Universe Pillars para magamit sila ng husto. Higit sa lahat, mayroon silang sapat na lakas upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa magulong larangan ng digmaan at hindi aksidenteng mapatay, na humantong sa pagkawala ng 4 Universe Pillars na dala nila. Kung ang mga kayamanan tulad ng 4 Universe Pillars ay pagmamayari ng 6th Grade o 7th Grade Masters, mawawala ang mga ito kung ang mga Heaven Opening Realm Masters na ito ay namatay sa larangan ng digmaan. Alam din ng Black Ink Clan ang puntong ito. Ang mga tao ay walang maraming 4 Universe Pillars sa kanilang pag-aari, at ang mga kayamanang ito ay palaging inaari ng 8th Grade Masters. Walang exception sa panuntunang ito. Dahil mismo sa kadahilan ng iyon ay umalis ang Territory Lord ng may kapayapaan ng isip matapos sirain ang babae gamit ang kanyang Black Ink Strength at hindi nag-abala na suriin ang kanyang miniature universe. Nagulat si Yang Kai. Paano mo nalabanan ang katiwalian ng Black Ink Strength noon, Senior? Nang itanong niya ito ay agad siyang naging mapagmatsyag. Kung ang babaeng ito ay napinsala ng Black Ink Strength, kung gayon ang sitwasyon sa harap niya ay magiging napakasama. Saglit na natahimik ang babae bago siya nagpaliwanag. May nagtanim minsan ng secret technique batay sa Profound Fish sa loob ng miniature universe. Makakatulong ito sa akin na labanan ang pagguho ng Black Ink Strength minsan. Ang Profound Fish ay isa sa miniature universe. Hindi alam ni Yang Kai kung anong uri ng secret technique ang tinutukoy niya at hindi pa niya narinig na ang 4 Universe Pillars ay maaaring gamitin para magtanim ng mga secret techniques. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pamamaraan ay natural na mabubuo lamang sa Black Ink Battlefield kaya hindi nakakagulat na hindi niya malaman ang tungkol dito. Upang labanan ang Black Ink Strength, hindi nakapagtataka para sa Human Masters na lumikha ng ilang nobela na sparks pagkatapos ng paspusang pakikibaka ng buong lakas sa loob ng hindi mabilang na taon. Senior, ibig mo bang sabihin na isang beses ka lang mapoprotektahan ng secret technique? Tumango siya. Maaari ko bang i-verify ang katotohanan? Tanong ni Yang Kai sa malungkot na boses. Wala siyang sinabi at binuksan na lang ang portal sa kanyang miniature universe. Sa panahong tulad nito, alam niya na kailangan itong kilos para makuha ang tiwala ni Yang Kai. Sa anumang kaso, sa Black Ink Battlefield, napaka-normal para sa miniature universe ng isang tao na imbestigahan ng iba. Pagkatapos ng mabilis na investigasyon, natuklasan ni Yang Kai na ang miniature universe ng babae ay tiyak na walang anumang senyales ng pagkasira ng Black Ink Strength. Wala ring mga palatandaan ng Universe Pillar sa loob. Hindi niya maiwasang mamangha sa kanyang natuklasan. Hindi tayo maaaring magtagal dito. Mahinang sabi ng babae. Ang bangkay ni Nuyan ay nasuspine doon sa bukas na view, kaya kung may ibang Black Ink Clansmen na dumaan sa lugar na ito, silang dalawa ay mahihirapang ipaliwanag ang sitwasyon. Habang nagsasalita, sinulyapan niya ang dalawang Black Ink Disciples na nasa kamay niya. Hindi mo sila may iligtas. Patayin mo na lang sila. Gayunpaman, umiling si Yang Kai. Kung ako lang, hindi ko sila may iligtas. Pero, iba ang kasama mo, Senior. Mangyaring ilagay ang mga ito sa iyong miniature universe sa ngayon. Kumunat ang noo niya. Imposible. Sila ay mga Black Ink Disciples. Kung ilalagay ko sila sa aking miniature universe, ako ay malalagay sa problema kapag sila ay nagkamalay. Maghintay ng ilang sandali, Senior. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang kaliwat kanang kamay ni Yang Kai ay biglang kuminang ng nakakasilaw na liwanag. Nang pinagdikit niya ang kanyang mga palad, nagsanib ang dilaw at asol na mga ilaw upang bumuo ng purong puting liwanag na bomb alot sa B2 at E5. Umalangaw-ngaw ang mga sizzling sound at biglang namilipit sa sakit ang ekspresyon ng dalawang walang malay na lalaki. Kaagad pagkatapos noon, ang siksik na Black Ink Strength ay lumabas sa kanilang mga katawan at nawala sa kawalan. Ang kanilang mga ekspresyon ay unti-unting lumambot habang ang Black Ink Strength ay nawala mula sa kanila. Ibinasura ang natitirang purifying light, tumango si Yang Kai sa babae. Mabuti naman ngayon. Natulala ang babae sa kanyang nasaksihan. Bagamat mayroon siyang ilang mga haka-haka, hindi niya maiwasang hindi makapaniwala. Siya ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong at casual na hinawakan ang pulso ni Bito, pagkatapos ay maingat niyang sinisiyasat ang kalagayan nito. Pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan niya si Yang Kai na para bang nakatingin siya sa isang multo. Anong paraan ang ginamit mo para mawala ang Black Ink Strength? Ang ganitong paraan ay ganap na hindi naririnig at hindi nakikita noon. Nakipaglaban siya sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield sa loob ng mga 3,000 taon na ngayon,
ngunit hindi pa niya narinig ang ganoong pamamaraan. Hindi ko maipaliwanag sa ganoong kaikling panahon, ngunit ito ay isang natatanging kakayahan na mayroon ako. Mahinang tugon ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, higit sa lahat dahil masyado siyang nabigla ni Yang Kai. Bukod pa rito, nagkaroon siya ng malabong pakiramdam na magkakaroon ng malaking epekto sa sitwasyon ng labanan ng walang pagbabago at walang hanggang digmaang ito kung ang pamamaraang ito ay ikakalat. Noong nakaraan, ang Black Ink Disciple na napinsala ng Black Ink Strength ay nakatadhana na maging mortal na mga kaaway. Ang anumang pagtatagpo sa pagitan ng Human Masters at Black Ink Disciples ay magtatapos lamang sa pagkamatay ng isang partido o ng iba pa. Gayunpaman, mayroon na ngayong paraan upang maibalik ang kaayusan mula sa kaguluhan sa mga Black Ink Disciples. Kung ang pamamaraang ito ay ginamit ng maayos, ang mga pagkalugi na dinanas ng human race ay makabuluhang mababawasan. Saan nanggaling ang batang ito? Bakit hindi ko siya narinig dati? Higit pa rito, gumagala siyang mag-isa sa teritoryo ng Black Ink Clan. Dapat ko bang sabihin na siya ay ignorante at hanggal, o matapang at matapang? Hindi lamang siya nagtataglay ng isa sa 4 universe pillars, ngunit mayroon din siyang paraan upang dalisayan at alisin ang Black Ink Strength. Kaya bigla niyang napagtanto na nakapulot siya ng hindi masusukat na kayamanan. Magiging malaking asset siya sa buong Black Ink battlefield. Nang makumpirma na ang lahat ng Black Ink Strength sa B2 at E5 ay nalinis at natanggal, hindi siya nag-atubiling itapon ang dalawang walang malay na lalaki sa kanyang miniature universe. Pagkatapos, hinawakan niya sa braso si Yang Kai. Tara na, hindi tumanggi si Yang Kai at pinahintulutan siyang akayin siya palayo. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay sumulyap sa kanya ang babae. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang kanyang pagkamausisa at nagtanong. Saang Cave Heaven and Paradise ka nang galing? Ano ang iyong pangalan? Natahimik si Yang Kai. Sa huli, sumagot siya. Ang junior na ito ay tinatawag na Yang Kai. Galing ako sa Yin Yang Cave Heaven. Hindi niya sinasadya na linlangan siya, ngunit naisip niya na maaaring hindi niya alam ang Voidland. Kung babanggitin niya ang pangalang iyon, kailangan lang niyang magpaliwanag pa. Siya ay isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na hindi mula sa alinman sa Cave Heavens and Paradises kung tutuusin. Bakit siya papasok sa Black Ink battlefield nang walang dahilan? Iyon ay isang wastong punto ng hinala at dahil ang bagay na ito ay nauugnay sa Void Corridor, hindi siya makapagsalita ng walang ingat. Hindi niya nakalimutan ang babala ni Meng Qi. Bukod sa 9th grade Heaven Opening Realm Old Ancestors, kahit sino pa ang magtanong sa kanya, hindi niya maihayag ang pagkakaroon ng Void Corridor sa sinuman. Parang hindi akalain ng babae na nagsisinungaling siya. Ang pangunahing dahilan ay hindi niya inaasahan na may magsisinungaling tungkol sa kanilang background, kaya bahagya siyang tumango at sinabing, Blue Sky Paradise, Feng Ying. Blue Sky Paradise. Bahagyang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. Senior, kilala mo ba si Elder Mozuo? Si Mozuo ay ang Foreign Affairs Envoy mula sa Blue Sky Paradise at siya ang taong namamahala sa kanilang Dao Temple sa Star Boundary. Kahit na hindi malapit sa kanya si Yang Kai, nakipag-ugnayan sila sa isa't isa sa maraming pagkakataon. Dahil sa World Tree sa Star Boundary, halos nakilala ni Yang Kai ang ilang elder mula sa bawat isa sa mga pangunahing Cave Heavens at Paradises kahit na mababa ang kanyang cultivation. Medyo pala kaibigan din siya sa ilan sa kanila. May mga pagkakataon na ang halaga ng isang bagay tulad ng mga personal na koneksyon ay makikita sa mga ganitong sitwasyon. Mozuo. Siya ang junior brother ko. Kilala mo ba siya? Medyo nagulat si Feng Ying. Sumagot si Yang Kai. Ilang beses ko na siyang nakita at nakipag-chat sa kanya. Nang marinig ang sagot nito, natokso siyang magtanong kung bakit ang isang disipulo ng Yin Yang Cave Heaven ay makakatagpo ng Blue Sky Paradise Elder, lalo pa ng ilang beses. Gayunpaman, hindi siya masyadong pamilyar sa sitwasyon sa labas ng mundo matapos makipaglaban sa Black Ink battlefield ng napakatagal. Walang kabuluhan ang pagtatanong ng mga ganyan, kaya pinigilan niya ang kuryosidad sa kanyang puso. Sa kabilang banda, biglang tumingin sa paligid si Yang Kai at napagtanto na may mali. Kinuha ang kanyang universe chart, tiningnan niya ang kanyang kasalukuyang posisyon at ang direksyon na kanilang tinatahak bago bumulalas ng may pagtataka. Senior, hindi ba tayo patungo sa maling direksyon? Marshall Peak, Kabanata 4935. Medyo malakas. Lumalabas na ang direksyon kung saan pinamumunuan ni Feng Ying si Yang Kai ay hindi patungo sa Great Pass na ipinagtanggol ng Cave Heavens and Paradises. Parang sa opposite direction talaga sila papunta kaya natural na medyo nalilito siya. Ipinaliwanag ni Feng Ying. Ang huling operasyon ay walang alinlangan na nagdulot ng galit ng Black Ink Clan.
Ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagtitipon sa harapan. Baka hindi natin masira ang mga linya nila sa lakas lang natin. Kung pupunta tayo doon ng walang ingat, diretso lang tayong maglalakad patungo sa ating kamatayan. Sa makatuwid, ang aming pinakamahusay na pagpipilian ay maghanap muna ng maraming katulong hanggat maaari. Mga katulong. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya. Mga Black Ink Disciples. Tumanggo si Feng Ying. Mayroon kang kakayahan na ibalik ang kanilang tunay na pagkatao. Kaya hanggat nakahanap tayo ng ilan pang Black Ink Disciples, maaari tayong magtipon ng isang grupo na sapat ang laki upang lumikha ng kaguluhan sa likuran ng hukbo ng Black Ink Clan. Saka lang tayo magkakaroon ng pagkakataong makabalik. Siya ay orihinal na walang ganoong plano. Nakulong sa kaibuturan ng teritoryo ng Black Ink Clan na nag-iisa, inihanda na ni Feng Ying ang kanyang sarili para sa kanyang kamatayan. Kung hindi dahil doon, hindi niya agad napatay si Nuyan pagkatapos mabawi ang kanyang lakas. Wala siyang planong bumalik ng buhay at nagplano lang na patayin ang pinakamaraming Black Ink Clansmen at Black Ink Disciples hanggat kaya niya, para hindi siya mamamatay ng walang kabuluhan. Hanggang sa nasaksihan niya ang kahangahangang paraan ni Yang Kai para alisin ang Black Ink Strength ay pumasok sa isip ang planong ito. Kung maayos nilang maipatupad ang planong ito, magkakaroon sila ng nakatayong pagkakataon na mabuhay at iligtas pa ang ilang Black Ink Disciples sa daan. Gayunpaman, ang Yang Kai ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng planong ito. Imposibleng gawin ito nang wala siya. Agad na naintindihan ni Yang Kai matapos marinig ang kanyang paliwanag. Saglit na tumingin sa paligid, tumingin siya sa isang Black Ink Cloud na namuo sa kawalan at nagmungkahi. Senior, paano kung magtago tayo sa loob ng Black Ink Cloud doon? Sinundan ni Feng Ying ang direksyon ng kanyang tingin, at ang kanyang ekspresyon ay naging nag-iisip. Nagmumungkahi ka ba? Tumanggo siya. Ang mga Black Ink Disciples ay tiyak na maglalakbay kasama ang Black Ink Clan. Kung tatakbo tayo ng ganito, kahit na makasalubong natin ang mga Black Ink Disciples, magiging vigilant lang ang Black Ink Clansmen na kasama nila sa paglalakbay. Kung ganoon, mahihirapan tayong kumilos. Gayunpaman, magiging ibang kwento kung magtatago tayo sa loob ng Black Ink Cloud at lalabas kapag dumaan ang kaaway sa lugar na ito. Nagmumuni-muni sa katahimikan pagkatapos makinig sa kanyang mungkahi, tumanggo si Feng Ying bilang pagsang-ayon. Tama ka. Sa kanyang katalinuhan, hindi niya kailangan na magpaliwanag ng marami si Yang Kai para maunawaan niya ang iba't ibang pakinabang ng pamamaraang ito. Sa kasamaang palad, may isang problema sa planong ito. Magagarantiya mo ba ang aking kaligtasan? Siya ay makapangyarihan, at ang napakalawak na pamana ng kanyang miniature universe ay nagbigay sa kanya ng isang tiyak na antas ng paglaban sa Black Ink Strength. Gayunpaman, imposibleng manatili siya sa loob ng Black Ink Cloud sa loob ng mahabang panahon. Sa kalaunan ay mabibigo siyang makatiis sa Black Ink Strength kung masyadong maraming oras ang lumipas. Malalaman natin kapag sinubukan natin. Matigas na deklara ni Yang Kai. Nangunguna, sumugod siya patungo sa Black Ink Cloud. Imposibleng wala siya sa kasiglahan ngayon. Nakulong siya sa sakop ng Black Ink Clan sa nakalipas na 2 taon, kung saan kailangan niyang kumilos ng may lubos na pag-iingat, na para bang patuloy siyang naglalakad sa manipis na yelo. Kaya naman, hindi maiiwasang maramdaman ni Yang Kai ang pagbomba ng kanyang dugo nang biglang gumawa ng isang bagay na nakapagpapasigla. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Kai ay sumakay sa Black Ink Cloud kasama si Feng Ying na mahigpit na sumusunod sa likuran. Ang siksik na Black Ink Cloud ay halos kasing kapal ng solid matter. Kung silang dalawa ay nagtago sa loob nitong Black Ink Cloud, hindi matutuklasan ng mga random na dumadaan ang kanilang kinaroroonan ng walang maingat na pagsisiyasat. Si Yang Kai ay nagkaroon ng World Spring, kaya gaano man kahanga-hanga ang Black Ink Cloud, ito ay ganap na hindi epektibo laban sa kanya. Gayunpaman, ito ay naiiba para kay Feng Ying. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang World Force para protektahan ang sarili sa sandaling pumasok siya sa Black Ink Cloud para maiwasan ang Black Ink Strength na masira siya. Hindi lamang nito mabilis na mauubos ang kanyang lakas bagaman, nanganganib din siyang masira anumang sandali. Natural, si Yang Kai ay naghanda ng maaga para sa sitwasyong ito at naglabas ng isang pagsabog ng purifying light upang ganap na maalis ang Black Ink Strength sa paligid ng espasyo kung saan sila nakatayo upang lumikha ng isang ligtas na zona para sa kanila. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Feng Ying. Magkagayunman, hindi niya maisip kung anong uri ng paraan ang ginagamit ni Yang Kai kahit na maingat niyang pinagmamasdan siya noong inihagis niya ang purifying light. Gayunpaman, hindi pa ngayon ang oras para magtanong ng mga ganyan, kaya ipinahayag ni Feng Ying. Magpahinga ka, baka kailangan nating lumaban anumang oras.
Pagkatapos niyang sabihin iyon ay ipinikit niya ang kanyang mga mata upang palitan ang kanyang lakas. Hindi na kailangang ibalik ni Yang Kai ang kanyang lakas dahil ang labanan kanina ay hindi gaanong naubos ang kanyang lakas. Higit pa rito, kailangan niyang bantayang mabuti ang kanyang paligid. Napakaraming hindi tiyak na elemento sa paghihintay para sa mga tagumpay ng walang sakit dito, kaya kailangan niyang maingat na subaybayan ang labas ng mundo para sa anumang posibleng komplikasyon na maaaring lumitaw. Mabagal na lumipas ang oras at buti na lang, medyo maganda ang swerte nila. Makalipas lamang ang isang oras, isang dosina o higit pang mga figure ang lumipad mula sa kailaliman ng teritoryo ng Black Ink. Si Yang Kai ang unang nakapansin sa kanila at mabilis na tumawag. Senior. Binuksan ni Feng Ying ang kanyang mga mata at itinoon ang kanyang sentido sa direksyong iyon. Ang Black Ink Cloud ay bumuo ng isang hadlang na nagpahirap sa kanya na tumingin sa labas, ngunit malinaw na naiintindihan ng kanyang divine sense ang sitwasyon. Sa pagtatasa ng sitwasyon, iniulat niya. 2 feudal lords, 6 na high-grade Black Ink clansmen, at 5 Black Ink disciples. Bahagyang kumunat ang noo niya sa sitwasyon. Medyo kakaunti ang mga kaaway sa grupong ito, kaya maaaring mahirap para sa kanila na hawakan. Gayunpaman, ito ang unang batch ng mga taong dumating pagkatapos nilang maghintay dito kaya kailangan nilang kumilos. Hanggat ang kanilang mga unang pagtatangka ay naging maayos, ang kanilang sitwasyon ay magiging mas mabuti at mas mabuti. Saglit na sinuri ni Feng Ying ang kanyang miniature universe, ngunit ang 2 dating Black Ink disciples na inihagis niya sa loob kanina ay hindi pa namamalayan. Ang nakaraang pag-atake ni Yang Kai ay medyo mabigat, kaya hindi sila umasa sa 2 ito para sa tulong sa ngayon. Habang siya ay nag-aalangan, narinig ni Feng Ying si Yang Kai na bamulong. Iiwan ko sa iyo ang 2 feudal lord, senior. Ako na ang bahala sa iba. Sinulyapan niya ito nang hindi makapaniwala. Sigurado ka. Pagkatapos magmadaling makipagpalitan ng suntok ng 2 beses sa kanya, alam ni Feng Ying na medyo malakas si Yang Kai. Magkagayunman, hindi siya pamilyar sa kanyang tunay na kakayahan. Hindi naging madali para sa isang tao na harapin ang 6 na high-grade Black Ink clansmen ng mag-isa. Higit pa rito, ang 5 Black Ink disciples ay hindi basta-basta tatayo ng walang ginagawa kapag sumiklab ang laban. Tiyak na aatake sila para suportahan ang kanilang mga masters. Magtiwala ka, senior. Maaaring bata pa ang junior na ito, ngunit marami na akong naranasan sa buhay. Hindi ako susuko. Dinilaan ni Yang Kai ang kanyang mga labi na may sabik na ekspresyon. Sa sobrang tagal na pinigilan ang sarili, sa wakas ay muli na niyang mailabas ang lahat. Bahagyang nag-alinlangan si Feng Ying bago siya tumango. Mag-ingat ka. Ipapadala ko ang 2 feudal lord iyon sa lalong madaling panahon pagkatapos ay tulungan ka. Tumango si Yang Kai bilang tugon. Nagpapalitan ng tingin, ang mag-asawa ay nagmamadaling lumabas sa kanilang pinagtataguan sa Black Ink Cloud. Sa sandaling lumabas silang 2 mula sa kanilang pinagtataguan, napansin sila ng mga Black Ink clansmen na dumaan at maraming mga tingin ang agad na lumingon sa kanila. Nang makita na ang 2 ito ay mga tao, ang 2 nangungunang feudal lord ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng kasiya siyang sorpresa. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at lumipad sa tahimik na pagsang-ayon. Gayun din, nilapitan ni Yang Kai at Feng Ying ang grupo ng Black Ink. Hindi nagtagal ay nagkalapit ang magkabilang panig sa isa't isa. Inabot ng isa sa mga feudal lords si Feng Ying, ngunit sa sumunod na sandali ay biglang nanigas ang kanyang katawan ng walang anumang babala. Isang espadang alon ang hamampos sa kanya, mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa kanyang pandiya. Ang matalim at hindi mapigil ang alon ng espada ay bumasag sa kanyang mga depensa at nahati ang kanyang napakalaking katawan sa 2. Ginawa siya ni Feng Ying. Talagang inilunsad niya ang kanyang pag-atake kahit na mas maaga kaysa kay Yang Kai. Si Yang Kai ay may proteksyon ng World Spring, kaya walang takot niyang pinahintulutan ang Black Ink Strength na bumuhos sa kanyang katawan at pinababa ang bantay ng kaaway bilang resulta. Gayunpaman, wala siyang ganoong karangyan. Sa sandaling ang feudal lord sa kanyang harapan ay lumapit sa kanya, siya ay nagpakawala ng isang pamatay na hakbang. Isa siya sa pinakamalakas na 7th grade Heaven Opening Realm Masters at hindi pa nagtagal, nakapatay na siya ng daan-daang mga kaaway gamit ang kanyang lakas lamang. Hindi lang siya nag-atake ng desidido sa sandaling ito, ngunit mayroon din siyang elemento ng sorpresa sa kanyang tagiliran habang tumatamang mula sa point-blank na distansya. Paano maipagtatanggol ng feudal lord laban sa kanyang pag-atake? Isang iglap lang ang kinailangan niyang patayin ang unang feudal lord sa mismong lugar. Pagkatapos, walang pagkaantala, nilaslas niya ang kanyang espada sa pangalawang feudal lord.
Nagkataon na naghahanda ang ikalawang feudal lord upang sakupin si Yang Kai sa sandaling iyon, kaya paano siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa biglaang pag-atake ni Feng Ying. Nang maglaslas ang sword wave, siya ay tinadtad sa kalahati at namatay ng ganoon na lamang. Ang dalawang feudal lord ay namatay sa isang iglap. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Feng Ying, ngunit nang tumingin siya, bahagyang natigilan siya. Iyon ay dahil nakatayo doon si Yang Kai na may sibat sa isang kamay, isang high-grade Black Ink Clansman na nakasabit sa dulo nito. Sa isang twist ng kanyang braso, ang high-grade Black Ink Clansman ay sumabog sa ambon. Tulad ng inaasahan, ang batang ito ay malakas. Nagawa niyang pumatay ng mag-isa ng dalawang Black Ink Clan feudal lords dahil mayroon siyang sapat na tiwala sa kanyang lakas. Gayunpaman, sa maikling panahon na kinuha niya para harapin ang kanyang mga kaaway, napatay na niyang Kai ang apat sa high-grade Black Ink Clansmen. Samantala, ang natitirang dalawa na napaatras, mukhang nanghina ng husto. Halatang-halata na sila ay malubhang nasugatan. Martial Pick, Kabanata 4936. Nandito na ang biktima. Paano magiging napakabangis ng isang ordinaryong 6th grade master? Pakiramdam ni Feng Ying ay may nakita siyang bago ngayon at mayroon ding hindi malinaw na pagkaunawa na si Yang Kai ay nasa tuktok ng 6th grade at malapit ng sumulong sa 7th grade. Imposibleng maging ganoon kalakas siya kung hindi. Sa kabila ng kanyang umiikot na pag-iisip, hindi tumigil sa isang iglap ang kanyang mga galaw. Siya ay naniningil na patungo sa dalawang high-grade Black Ink Clansmen na labis na nasugatan ni Yang Kai kanina, at sa isang indayog ng kanyang espada, madali niyang napatay ang mga ito. Ang dalawang high-grade Black Ink Clansmen na ito ay malubhang nasugatan ni Yang Kai nang tanggayan niya ang kanyang sibat sa kanila, at ang pag-atake ni Feng Ying ay matalas at napakalaki. Paano nila maipagtanggol ang kanilang sarili? Sa isang kisap mata, dalawang Black Ink feudal lords at 6 na high-grade Black Ink Clansmen ang namatay. Bagaman ito ang unang pagkakataon na nagtulungan silang dalawa sa isang away, parang matagal na silang magkakilala. Walang nikititing na kapintasan sa kanilang pagtutulungan. Hanggang sa sandaling ito ay tuluyang natauhan ang 5 Black Ink disciples. Nang makita ang kalunos-lunos na pagkamatay ng Black Ink Clansmen sa kanilang paligid, ang 5 Black Ink disciples na ito ay lubos na nagalit. Agad nilang ipinatawag ang kani-kanilang artifact at pinasabog ang iba't ibang divine abilities at secret techniques kina Yang Kai at Feng Ying. Hindi makayanan ni Yang Kai at Feng Ying na kumilos ng walang pagpipigil sa pagharap sa 5 Black Ink disciples na ito dahil ang kanilang kasalukuyang misyon ay isang rescue operation. Walang sabi-sabing hindi nila kayang masaktan o patayin ang mga taong ito na dapat nilang ililigtas, kaya medyo pinaghigpitan ang kanilang mga aksyon. Nagmamadaling umiwas si Yang Kai para maiwasan ang isang divine ability na bumaril sa kanya habang sabay na inilalayo ang Asher Dragon Spear. Pagkatapos ay bumaril siya patungo sa pinakamalapit na Black Ink disciple. Nakipagtulungan si Feng Ying nang hindi kailangang pag-usapan ang mga bagay sa kanya. Sa pagyabong ng kanyang longsword, ang liwanag ng espada ay sumibol na parang talon at binalot ang natitirang 4 na Black Ink disciples upang higpitin ang kanilang mga galaw at makuha ang kanilang atensyon. Samantala, ang dilaw at asol na mga ilaw ay kumikinang ng maliwanag bago pinagsama-sama upang bumuo ng isang purong puting liwanag na kumikinang at bumalot sa Black Ink disciple. Ang dalisay at walang bahid na liwanag ay hindi naglalaman ng kahit katiting na karumihan. Habang ang napakaitim na dumi ay pinatalsik mula sa katawan ng Black Ink disciple, ang kanyang masakit na ekspresyon ay unti-unting bumalik sa normal at ang kanyang marahas na pagtutol ay unti-unting hamupa. Gayunpaman, nanatiling nalilito ang kanyang ekspresyon. Sa kabila ng pagkasira ng Black Ink strength sa lahat ng mga taon na ito, hindi siya nawalan ng malay. Malinaw niyang naaalala ang kanyang kalagayan at ang mga bagay na naranasan niya noong mga taong iyon. Sa pagbabalik tanaw ngayon, ang kanyang paniniwala na ang Black Ink Clan ay supremo ay tila napakatanga at katawa-tawa. Maaaring sabihin na ang kanyang mga aksyon ay isang ganap na pagkakanulo hindi lamang sa kanyang sangkatauhan, kundi maging sa kanyang sariling mga paniniwala. Walang oras si Yang Kai para ipaliwanag ng detalyado ang anuman, kaya pagkatapos tumango ng bahagya sa lalaki, mabilis siyang sumugod kay Feng Ying. Nang makita kung gaano kabilis ang pakikitungo ni Yang Kai sa Black Ink disciple, agad na binawi ni Feng Ying ang kanyang sword light bago nagpadala ng isa pa para ay pin down ang lahat maliban sa isang target. Inulit nila ang parehong mga hakbang ng paulit-ulit, ang kanilang pagtutulungan ay ganap na umaayon sa mga galaw ng isa't isa, bilang resulta, hindi nagtagal bago naalis ang Black Ink strength sa lahat ng 5 Black Ink disciples. Walang high-grade Heaven Opening Realm Master sa 5 taong ito. 3 ang nasa 6th grade, habang ang natitirang 2 ay nasa 5th grade.
Iyon ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mabilis na natapos ni Yang Kai ang pakikitungo sa kanila. Lahat silang lima ay nakatitig kay Yang Kai na parang hindi makapaniwala, na parang sinusubukan nilang makahanap ng bulaklak sa kanyang mukha. Ang nakaraang pagpapakita ni Feng Ying ay nagsiwalat ng kanyang napakalaking lakas. Gayunpaman, lahat sila ay nagmula sa iba't ibang cave heavens at paradises kung saan hindi mabilang na mga masters ang umiral, kaya hindi sila humanga sa hilaw na kapangyarihan lamang. Sa kabaligtaran, ang nakakuha ng kanilang atensyon ay ang paraan na ipinakita ni Yang Kai kanina. Bilang Black Ink disciples na naging ordinaryong tao muli, personal nilang naranasan ang mga pagbabagong ito at may malalim na damdamin sa purong puting liwanag na iyon. Mayroon bang ganoong paraan ang ating panig ngayon? Tunay na masaya silang lima mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Mula noong sinaunang panahon, sino man sa kanilang mga kasama na napinsala ng Black Ink strength ay tatayo sa kabilang panig ng human race at magiging isang hindi mapagkakasunduang kaaway. Bukod dito, imposibleng iligtas sila. Ngayong mayroon na silang mga paraan, hindi na kailangang mag-atubili na sumuko sa kanilang mga kasama sa tuwing ang isa sa kanila ay napinsala ng Black Ink strength. Maari pa nilang iligtas ang kanilang mga kasama kung may pagkakataon. Talagang iyon ay isang bagay na maaaring magbago sa buong tide ng Black Ink battlefield. Bagamat maraming bagay ang gusto nilang itanong, alam nilang hindi ito ang lugar para sa talakayan. Tahimik nilang itinaas ang kanilang mga kamao kina Yang Kai at Feng Ying para ipahiwatig ang kanilang pasasalamat. Hindi tayo pwedeng magtagal sa lugar na ito. Pumasok sa aking miniature universe. Utos ni Feng Ying bago buksan ang portal sa kanyang miniature universe. Bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, naisip nito na ang mga master sa ibaba ng 7th grade Heaven Opening Realm ay nakapasok sa kanyang miniature universe. Sa kabilang banda, maaari lamang kunin ni Yang Kai ang mga nasa ilalim ng 6th grade. Tumanggo silang lima at pumasok sa portal na patungo sa miniature universe ni Feng Ying upang magpagaling ng walang pag-aalinlangan. Tara na. Tumawag si Feng Ying at nanguna sa isang tiyak na direksyon. Mabilis na sumunod sa kanya si Yang Kai. Dahil naghahanap sila ng mga katulong, natural lang na magtipon ng marami hanggat maaari. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan, ngunit dahil nabanggit ni Feng Ying na ang hukbo ng Black Ink clan ay nagtitipon sa mga frontline, kung gayon hindi magiging madali para sa kanila ang pagdaan. Sa pamamagitan lamang ng pag-iipon ng sapat na puwersa ay magkakaroon sila ng pagkakataong lumaban sa hukbo ng Black Ink clan at bumalik sa Great Pass. Makalipas ang kalahating araw, inulit ng dalawa ang kanilang mga naunang aksyon. Nagtatago sa loob ng Black Ink Cloud, naghanda silang maghintay na lumangoy pa ang isda. Wala pang isang kapat ng isang oras pagkatapos nilang magtago, isang malaking hukbo ng Black Ink clan ang dumaan sa paligid. Napakarami sa kanila, halos 1,000 ang kabuuan, at ang pinuno ay may malalim na aura. Malaki ang posibilidad na isa itong Black Ink Territory Lord. Nagtatago sa loob ng Black Ink Cloud, sina Yang Kai at Feng Ying ay hindi nang ahas na ilipat ang isang kalamnan at itinago ang kanilang mga aura hanggat maaari. Kung ilantad nila ang kanilang sarili sa harap ng napakalakas na kalaban, tiyak na kalunos-lunos ang kanilang kapalaran. Buti na lang at mukhang nasa panig nila ngayon ang swerte. Bagamat dumaan ang hukbo ng Black Ink clan malapit sa kanilang posisyon, hindi sila nag-abalang suriin ang sitwasyon sa loob ng Black Ink Cloud kung saan sila nagtatago. Sa mata ng Black Ink clan, ang Black Ink Clouds ay napakakaraniwan at hindi na kailangang imbestigahan ng mabuti ang mga ito. Higit pa rito, hindi nila akalain na ang dalawang tao ay walang ingat na magtatago sa loob ng isang Black Ink Cloud o na ang mga tao na ito ay maaaring labanan ang kaagnasan ng Black Ink strength sa loob ng mahabang panahon. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Yang Kai at Feng Ying nang mawala ang hukbo ng Black Ink clan sa saklaw ng kanilang mga pandama. Nakita nila ang isa pang pangkat ng 100 o higit pa na dumaan pagkaraan ng ilang oras, ngunit tulad ng dati, maaari lamang silang manatili sa pagtatago. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, makikita na tama ang dating hula ni Feng Ying. Ang Black Ink clan ay nagmamarcha ng kanilang hukbo sa mga linya sa harapan. Ang long-distance raid na isinagawa ng Human Masters ay ganap na nagdulot ng galit ng Black Ink clan, kaya kitang-kita na ang kaaway ay nagpaplano ng malakihang kontra-atake upang maghiganti. Paminsan-minsan, makikita nila ang mga Black Ink clansmen na dumadaan sa mga grupo ng iba't ibang numero, ngunit kahit na maliit ang mga numero, ang mga grupong ito ay hindi mga target na maaari nilang talunin. Ang kasalukuyang sitwasyon ay iba kaysa noong naitaboy ni Feng Ying ang daan-daang Black Ink clansmen ng mag-isa. Sa oras na iyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ilabas ang lahat.
Siya ay handa na isakripisyo ang kanyang sarili upang payagan ang kanyang mga kasamahan na makatakas, kaya siya ay nakipaglaban sa walang ingat na pag-abandona upang makaladkad pababa ng pinakamaraming kaaway na kasama niya hanggat maaari. Pero ngayon, kailangan nilang dalawa na palihim na gumalaw. Biglang lumiwanag si Yang Kai na kanina pa nagmamasid sa kanilang paligid, at mamulong. Senior, nandito na ang ating biktima. Sinulyapan siya ni Feng Ying nang walang salita. Ang kanyang pahayag ay tila sila ay mga bandido na naghihintay na tambangan ang mga hindi inaasahang manlalakbay. Magkagayunman, hindi niya maitatanggi na lumitaw ang mapang-akit na biktima. Matagal na silang naghintay at umiwas sa ilang koponan ng Black Ink Clan sa panahong ito, ngunit sa sandaling ito, ang pumasok sa kanilang paningin ay isang grupo na binubuo lamang ng 10 individual. Bilang karagdagan, ang pangkat na ito ay direktang patungo sa kanila. Bagamat ang mga numero ng pangkat na ito ay katulad ng kanilang unang pagtatagpo, ang line-up ay lubhang mas mababa sa mga tuntunin ng lakas. Walang mga feudal lord sa grupong ito, ilang high-grade at kahit low-grade Black Ink clansmen. Wala rin masyadong Black Ink disciples, 3 lang sila. Matapos kumpirmahin na walang ibang mga panganib sa paligid, hindi na nagdalawang isip sina Yang Kai at Feng Ying. Nagmamadali silang lumabas sa Black Ink Cloud at direktang umangkas sa paparating na team. Ang sumunod ay isang mabilis na patayan kung saan ang mga kalaban ay halos walang lakas na lumaban. Ang Black Ink clansmen ay ganap na nabura sa isang kisap mata, pagkatapos ay ginamit ni Yang Kai ang kanyang paraan upang iwaksi ang Black Ink strength mula sa 3 Black Ink disciples. Nang magawa ito, pinasok sila ni Feng Ying sa kanyang miniature universe upang mabawi nila ang kanilang lakas. Sa sumunod na 2 buwan, gumalagala sina Yang Kai at Feng Ying nang walang patutunguhan. Ang Black Ink Clouds na makikita kahit saan ay naging perpektong taguan para sa kanila at sa tuwing makakatagpo sila ng angkop na pagkakataon, aatake sila. Kung ang kanilang mga kalaban ay masyadong malakas, kung gayon sila ay mananatili lamang sa pagtatago, sagana ang kanilang ani nitong nakaraang 2 buwan. Nakapatay sila ng hindi bababa sa 100 Black Ink clansmen, na ang ilan ay mga feudal lords. Bukod dito, nasa 30 o 40 Black Ink disciples na ang nailigtas nila sa ngayon. Hindi lahat ng Black Ink clansmen ay may sariling Black Ink disciples. Sa katunayan, marami sa mga Black Ink clansmen ang nagtatanim ng matinding puot sa human race at maging ang mga Black Ink disciples ay hindi nila matiis. Kaya naman, imposibleng makasama sila ng mga Black Ink disciples. Mas marami pang Black Ink clansmen ang hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na sakupin ang sarili nilang Black Ink disciples. Sino yan, na mayroong 5 Black Ink disciples sa ilalim ng kanyang utos kahit na siya ay isa lamang high-grade Black Ink clansman, ay maaaring ituring na isang bihirang halimbawa. Kung nais ng isang Black Ink clansman na magkaroon ng sarili nilang Black Ink disciple, kakailanganin nilang bumili ng isa sa murang halaga o sakupin ang isa sa larangan ng digmaan. Wala alinman sa mga opsyong ito ang simple para makamit ng Black Ink clansman. Sina Yang Kai at Feng Ying ay kasalukuyang nagtatago sa loob ng isang random na Black Ink Cloud, naglalaan ng kanilang oras upang mabawi ang kanilang lakas pagkatapos ng medyo matinding labanan. Ilang sandali pa, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin kay Feng Ying. Tila naramdaman ang kanyang titig, nagsalita si Feng Ying nang hindi man lang binubuksan ang kanyang mga mata. Magsalita ka kung may sasabihin ka. Kaya nagtanong siya, Senior, kailan tayo babalik? Mapagpasyahang sinabi ni Feng Ying. Masyado tayong kakaunti ang mga tao. Delikado ang pagbabalik ng ganito. Hindi bababasa, dapat tayong magtipon ng 100 kasama bago tayo sumubok. Kung hindi, lalakad lang tayo hanggang sa ating kamatayan. 100 tao. Natigilan si Yang Kai. Sa nakalipas na 2 buwan na magkasama silang naglalakbay, nakapagligtas lamang sila ng 30 o higit pang Black Ink disciples. Sa bilis na ito, aabutin ng kalahating taon para makalakam ng 100 katao. Hindi na kailangang mag-alala. Binuksan ni Feng Ying ang kanyang mga mata at tiniyak siya. Wala tayong sapat na lakas noong nakaraan kaya kailangan nating maging mapili sa ating mga target. Ngayong mas marami na tayong manpower, pwede na tayong magkusa para umatake. Kung makakahanap tayo ng tamang pagkakataon, mas mabilis tayong umunlad. Tumanggo si Yang Kai at wala nang sinabi pa. Dahil wala siyang gaanong alam tungkol sa sitwasyon sa Black Ink battlefield, maaari lamang niyang sundin ang kanyang pangunguna. Makalipas ang kalahating araw, ang dalawa sa kanila ay nagmamadaling lumabas sa Black Ink Cloud pagkatapos ng ganap na pag-recover bago maingat na itinago ang kanilang mga figure at naghanap ng posibleng target. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagtitipon sa unahan. Sa makatuwid, maraming Black Ink clansmen ang patuloy na sinugod patungo sa harap na linya mula sa likuran.
Kung magkakaroon ng pagkakataon, ang mga nagkalat na Black Ink Clansmen na ito ay magiging kanilang biktima. At mabilis na dumating ang isang pagkakataon. Sa di kalayuan, nakita nilang dalawa ang isang napakalaking barko na naglalayag sa kawalan sa direksyon kung saan ang lahat ng Black Ink Clansmen ay nagmamadali patungo sa panahong ito. Walang alinlangan na papunta ito sa mga frontline para magbigay ng suporta. Ang pagkakaroon ng artifact ng uri ng paglipad na ganito kalaki ay nangangahulugan na ang Black Ink Clansman na sakay ay hindi maaaring maging mahina. Ang may-ari ng barkong ito ay kailangang maging isang feudal lord sa pinakakaunti, at isa na may sariling teritoryo. Sa isang malaking distansya, tahimik na pinagmamasdan ni Yang Kai at Feng Ying ang malaking barko. Kitang-kita nila ang maraming figure na umiindayog sa barko, na ang malaking bilang ay mga Black Ink disciples. Senior, balak mo bang salakayin ang barkong iyon? Tanong ni Yang Kai. Tumanggo si Feng Ying. Ito ay isang magandang pagkakataon.